Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Line. Kakampi. Network News. Kakampi Network News. Maura na pagkagang, kunyang pong aldaw na Lunes mga tugang, 16 na po kang bulan na Setyembre taon 2024. Liwati ato dyan mo sa inyo ang amin ng mga bareta. Mga bareta maantabayanan sa labay sa mga kakamping radyo ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa pangarang po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News sa namig na tabayanan live sa 99.9 WEBFM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Nantabayanan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido asin man sa 91.9 BBS FM Naga City. Sa pangarang po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News halimang puligli sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Barang ko si Kinpal Masalado Technical. Ako po si Jun Bernas. Matod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Antes ka mga bareta sa Lado Nasyonal. Uya mo na ang update. Tapit po sa binabantayan ng kabugtakan kan na panahon na dagustang daging bagyo ang low pressure area sa lawas kang Philippine Area of Responsibility. Sigun sa pag-asa, ini may international name na Pulusan. Kaibigan. 2,075 kilometros sa sumangan ng Eastern Visayas. Nakatara ka lang kusog na Noros. Ang 65 kilometers per hour. Asin may gas testing sa 80 kilometers per hour. Norting Sunlupan. Sa rikas na 20 kilometros ang kada oras ang direksyong gani. Tinhuli gani, sigun sa pag-asa, makusog na pagbagunas kang uran, ama matian, ulikan sinabit ng low pressure area, asinman kang southwest monsoon. Mientras tanto, nagadan ang 6 na persona huli sa epekto kang bagyong Ferde asinman habagat. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 sa mga nai-report na nagadan haling Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mientras tantong ang 2 haliman sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Mientras tanto 11 man na nai-report na nairido, mientras may 2 nawawara. Sobrekat naman sa 13,825 mga individual o katampad kan 3,528 pamilya ang mantenido sa 133 na evacuation centers sa regions 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, asinman duman sa barn. Panagos man ang pagkapabot ng tabang kang gobyerno sa mga apektadong pamilya huli ka na sa bit ng kalabidad. Sa ibang bareta niya tungkol yan, pigdepensahan kang Presidential Communications Office. Ang sinapong batikos sa nakalis na kumpleanyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inibitaran sa sarong mamahalo na hotel sa Pasay City ang English pop rock band na Duran Duran para sa ika-67 kumpleanyo kang Presidente kang Pilipinas kalagtarikod na Biyernes. Sigun ki PCO Secretary Cesar Chavez, bayong nagastos ang gobyerno sa nasambit ng handaan ang sinabit ng kaurugmahan subot ginasusan ka mga dayupot na amigo kang Presidente. Sarong sorpresa subot na nasambit ng konsyerto kang Duran Duran na ikinakubanban kang Presidente. Sinabi ni Chavez na kadtong mismong kumpleanyo kang Presidente naging sibot ini sa pagtabang sa mga terios asin may helang siriman nagtaon ning tabang sa mga parauma. Aktualmente, sigun sa iya, binukasapa subot kani ang Malacanang Palas para sa gabos kung saan na may pighandang libreng pagkakan. Matanda nag-anin ni negatibong reaksyon. Ang sinambit ng private birthday kung saan na subrikat subot sa lampas sa $700,000 o katampad ni lampas 35 milyones pesos ang ibinayan sinasambit ng English pop rock band para sa private event, mentras ang venue iguaman lampas sa 38 milyones pesos ang
ginastos. Sa ibang bareta, siniguro kang Philippine National Police na papanibagon nila ang nag-ataman nagtago kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasagsagan kasi ng paghahanap kung saan biganda ng kasong sangat sa mga nasambitang individual. Partikular na sinugo kang PNP Chief, si Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Leo Francisco na maginutan sa ginigibong investigasyon asiman case build-up. Napaganaman na pigsugo mismo ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang full investigation sa kaso takaning ma-determinaran asin mapanimbaga ang mga nagtago kay Kibuloy matapos sining panawasan ng warrant of arrest kang korte pulis sa kasong child sexual abuse asin qualified human trafficking. Sigun pa kay Marbil, bilog ang sendang pagtumod na iguang close associate si Kibuloy na nagtabang apor sa ginibong panglilibong subot ka mga legal representatives sa kaini. Eman subot mauntok ang PNP sa gunday na kukwa ang kan mga biktima ang hustisya. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras ngunyan. Sa iba pa ni Talas ka mga bareta, kinagan di Senador Sherwin Gatchalian, ki Education Secretary Juan Edgardo Sariangara, parikason ang pagkalap ni mga bagong paratokdo tagaling masimbagan ang bagay po sa kabos na pampublikong eskwelahan sa enterong Pilipinas. Kasabay kani, idalok man ni Gatchalian ang dating senador na magkuhaning mas dakol na non-teaching staff tagaling makatabang sa pag-eskwela ka mga homeless. Sa payag, sinabi ni Gatchalian, Chairman kang Senate Committee on Basic Education, na parating inaabot ng lampas sa 6 na bulan ang hiring process ka mga paratokdo, lalo na parte kang proseso ang iba pang ahensya arugan Department of Budget Management, Patraman Civil Service Commission. Unkan Mayo 24 taong 2024, iguang 46,703 na posisyon sa DepEd, anday panahipnuan 51% degree ang mga teaching positions para sa fiscal year 2025. Laro bang kan DepEd, mag-real ng 20,000 na bagong teaching positions. Nawarangan ng Tagama National Expenditure Program, unep ng 5.50 billion pesos para sa bagong posisyon kani, naguluwas na 56,050 ang kabirugan na bilang ka mga paratokdong kinakaipuan sa DepEd, asin 15.4 billion pesos ang pundong kinakaipuan. Tinawandong pa rin Gatchalian ang importansya kang pag-hire ng mga administrative officers na ngayon mabawasan ang non-teaching workload ka mga paratokdo. Sa year 1 report kani, tinuyaw kang Second Congressional Commission on Education o EDCOM Second na sumirakat sa haros 50 administrative asin ancillary task ang ginagampanan ka mga paratokdo. Matanda sa raram kan DepEd Order number 020 of 2024, tinanggal na sa mga paratokdo ang mga administrative task. Sa iba pang detalles ka mga baratan dyan tungkol yan, laog sa not guilty plea si Pastor Apollo Kibuloy asin ang apat na miyembro kan pigbuklan niyang Kingdom of Jesus Christ sa korte sa Pasig City sa kasong qualified human trafficking. Nangangahulugan na mabibistahan sila Kibuloy asin Sinda Kibuloy sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 159. Ipigahampang kang Philippine National Police sa korte, Sinda Kibuloy asin ang mga kapwa niya akusado na sila Jacqueline Roy, Crescenti Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, asin Selvia Simanes. Nakasulot ding bulletproof vest asin Kevlar helmet ang pastor kan Drahon sa Pasig City Hall of Justice alas 8 ng pag-aga kanagtalikod na Biyernes. Tinuyaw kan duwang kongresista ang Department of Education matapos sining gamiton ang lampas sa 2 billion pesos na Disaster Risk Reduction and Management Fund. Mentras kanakol estudyante ang nagkaklase sa mga classrooms na may mga gatak kanagtalikod na 2023. Sa rarom kani o sa irarom ini sa kanaliderato ni kadtog ni Vice President Sara Duterte bilang Deputy Secretary. Sinabi rin na House Assistant Majority Leader Paulo Ortega sin J. Kung Honda
Pinabayaan na mabugtak sa peligro ang mga estudyante. Dawa igwamang pundo para mapakaray ang mga eskwelahan. Sigun sa mga kongresista kan 2023, nagtagamang kongreso ng 2.14 billion pesos para sa for Disaster Preparedness and Response Program, as in 2 billion pesos para man sa Quick Response Fund. Ang mga pundong ini, apura pa sa 2.24 billion pesos halis sa nagamit na DRRM halis sa mga nakalis na taon. Sigun sa COA, sa Region 2, sa Naram kang Schools Division Office, kan Island Garden City, as in Ubsamal, inagamit mangkararay ka mga estudyante, kang Libertad Gilon and Kugol Elementary Schools, ang mga eskwelahan dawa igwang mga gatak sa San Jose National High School, na nasa Naram kang kapariyong SDO, inagamit mangkararay ka mga estudyante sa mga lumang edipisyo nin eskwelahan, ulita day man nakakapitan ning kuryente ang TLS. Sigun sa COA, anday ang bakumagayo na pagplano as in bakong tultul na paggamit kan fundo para sa TLS nagtataw ning peligro sa mga estudyante darakang delikado kung liwat na maglinog. Sa 2.138 billion pesos na budget, ibinalyo kan DepEd Central Office ang 2 billion pesos sa mga regional offices as in nagtada ning 138 billion pesos. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugan 17, makalampas ang alas 5 di pagkaga. Aramon dyan mga bareta maghahalig dyan sa mga pagriba sa luwas. Kakampi Network News. Network News. Alias Kiko arestado sa sarong drug by bus operation sa Manawan kan Sipokot, Camarines Sur. Report na yan halik kay Mike Rabito. Mike. Ato magunyan sa paglapas kang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, si alias Kiko dumaan sa banuan kan Sipokot, Camarines Sur matapos na ini ang madakop kan mga otoridad sa epiglansar na drug by bust operation sa report gikan sa PNP Sipokot pasado alas 9:52 kasubanggi duman sa barangay Malubago, Sipokot, Camarines Sur kan gibuhon kan parsa kan Sipokot Municipal Police Station katabang ang mga tauhan kan Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company sa pakikipagkoordinar sa PDEA Regional Office 5 pinagsagibo ang naunang bita ng drug by bust na nagresulta sa pagkakadakop kay alias Kiko. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarayong po nakabakal sa target din sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 1,000 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items dumana ini pinagdakop kan mga nag-standby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas ni Kiko. Nabawi sa sayang posisyon iyo ano 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money asin sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan ni shabu. Para sa Kakampi Motorway News, Mike Gravito, kakampi mo. Mientras tanto sa iba pang report, halik ko dyan sa mga pagriba sa lawas, Medcan kan Kamsur o Medcan Kamsur Party. Nagpapasalamat kay Congressman Elry Villaferte sa pagtawding suporta sa saindang advokasya. Report halik kay Michael Garcia. Nagpapasalamat ang Medical Cannabis Party Camarines Sur Chapter sa esperso ni Congressman Elry Villaferte kang ikadawang distrito kang Camarines Sur sa sayandang advokasya na may pasar ang Medical Cannabis Act. Sigun kay Rob Roa, saro sa mga namamayong advocates kang Medcan Kamsur, pun pakatong 2019 kang itulod kang Congressman ang House Bill number 3961 hanggang sa presenteng House Bill 10439. Ipinapailing ang seryosong pagpapasiligal kan cannabis para sa medical use. Ang presenteng chapter kang Medcan sa Camarines Sur nagkukundusir mani na malain-lain na aktibidad nga ring mapagsaro si mga nagtatago asin natatakot uli sa huma na dadakupon sinda huli sa paggamit na lalo na ngunyan na illegal ang gabus na klase nin marijuana. Naglalauman sinda na may pasarmay na ni ngunyan Congress lalo na taigwan na ning Senate version kay ni 2019, sitig-inig ng US na bill. Kaya na ang support sa iyakang group. Kaya Pilipinas naman, palayain ang alaman. Maraming salamat sa mga nagtulong nito. Lalo-lalo kay Con Elray.
Salud po. Salamat. Partiyan, ka mga pahayag ni Payron, an advocate, kan Medcan, Kamsur Chapter. Dagdag na bareta sa lado lokal. Ini po si SMG Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matog na alas 5:20 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Hinurot ni Senador Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na nagputik under oath si Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sigun kay Estrada, paraputik si Guo particularmente sa Alicel Aqua Farm kung saan sinasabing kasosyo ka rin si Sual Mayor Lisel Dudong Kalugay. Sigun sa iya, may nakuha siyang ebidensya na paragos manggararing operasyon kang Alicel Aqua Farm. Apor kayan, adakon man subot sindang sosyo sa negosyo asin bakulang sa Pogo, kaya lauman na si Guo na. May hampangon siyang mga dagdag na ebidensya na mapahiling na magkasambuat sinda Alice Guo asin man si Kalugay. Nakula man na magtubod ni Estrada. Nasa Pangasinan nagpasiling si Guo asin ang iba pang pagiliba kani para duman maglunad in dakulang sasakyang pandagat asin magdulag paluwas nin Pilipinas. Nagabot na kasubang pagkapon sa Puerto Princesa, Palawan ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa haling halis sa deployment kani sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sigun National Maritime Council spokesperson retired Alexander Lopez, kasugmar halis sa Escoda Shoal ang nasambit ng barko. Nagsayo man si Lopez na sabiyon kung anong barko kang Pilipinas ang nagribay kay BRP Teresa Magbanwa. Dahil man masabi ni Lopez kung sagkod na nyo rin mapasinarom sa repair ang sinambit ng barko matapos sining tuyong banggaon kan China Coast Guard. No comment pa si Lopez kung i-deploy pa ini giraray sa Escoda Shoal. Ito tama na pinahayag ng Secretary Lucas Bersabin na matapos ang pag-irahay asin pag-resupply sa sinambit ng barko, i-deploy giraray ini sa Escoda Shoal. Alas 5:22. Matapos makakuha ng very good rating sa pinakahuring Social Weather Station Survey, mas titibayang pasubot kang Administrasyon Marcos sa mga trabaho. Nakakuha ng very good rating si Presidente Marcos sa huliman sa pagpasiring kani sa mga biktima sa panahon ng kalabidad, pagpapakaray kan kalidad ng edukasyon sa mga aki asin magtabang sa mga tiyos na individual. Sa resulta kang SWS survey, naginibo po na Hunyo 23 sundong Hulyo 1, ipinahiling gani na 62% kang Pilipino ang satisfied sa Administrasyon Marcos, mentras tantong may 22% man unsatisfied, nasa 15% ang undecided. Ipinapahiling pa sa resulta na nagkaigwa ng double-digit increase na positive 40 sa satisfaction rating sa administrasyon sa reyon sa nasyon. Sa Metro Manila, pinakaharangkaw na sinundan kang Luzon, Visayas, asin man Mindanao. Inumaw ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Zero Billing Initiative ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may katuyan tabangan ng mga tiyos na pasyente. Sigun kay Speaker Romualdez, ang Zero Billing Initiative sarong historikong healthcare program kung saan na matauring libreng serbisyo medikal ang 22 na pampublikong ospital sa Pilipinas. Kasabay kan ikas-67 kumplianyo kan Presidente kan September 13, piglansar ang inisyatibo na konsiderado na sarong importanteng lakdang sa pagkatawding abot kang serbisyong pangsalud para sa kabos na Pilipino sigun sa pamayok kang Kamara na may lampas 300 na representantes. Sa direktiba kang Presidente, nagtagama ang Department of Health ng 328 million pesos para punduan ang Zero Billing Initiative na binasakop bako lang sa mga bayadan sa hospital kundi baging sa mga bulong as iba pang importanteng serbisyo medikal arog kan chemotherapy, dialysis, dental na serbisyo sa mga laboratory procedure. Ang programang ininot naman na ipinautob sa mga darakulang ospital kabali sa National Capital Region, Luzon, Visayas, asin Mindanao. Tinawan doon ni Speaker Romualdez ang nakuraw na epekto kang inisyatibo sa buhay ng mga Pilipino o sa mga trios asin vulnerableng komunidad. Ulita binabawasan nga ang dakulang gastuson sa serbisyong medikal.
Kabali sa Zero Billing Program ang 8 mayor na ospital sa NCR, arog kang National Kidney and Transplant Institute o asin ang Philippine General Hospital, pati na ang iba pang 14 ospital sa Luzon, Visayas, asin man, Mindanao. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:25, opisyal ng papaginutan mga tugang kan New NAIA Infra Corporation o NNIC. Ang management at operasyon kan Ninoy Aquino International Airport, siniguro kang NNIC, konsorsyum na kaibaran ang San Miguel Corporation asin ang Incheon International Airport Corporation kang South Korea na gagamiton kani ang 170 billion pesos na pundo para sa pagpapagayong kang plano kani na itaas sa world-class standards ang NAIA. Kabali digdi ang pagkapalangkaw kan passenger capacity pagkali sa 43 billion sa 62 billion taon-taon. Asin ang air traffic movements pagkali sa 42 pasiling sa 48 oras o kada oras. Hilingon man kan gobyerno ang 1 trillion pesos halis sa public-private partnership sa loob ng 25 taon na concession period, kabali ang 82.16% revenue share na i-remit sa gobyerno taon-taon. Normal man, ang ma-experiensyahan ka mga biyahero katakon sa mga flight, check-in, as iba pang serbisyo. Kabali man sa mga plano para sa modernisasyon kanaiya, ang terminal reassignments, as in infrastructure upgrades, ay papautob sa mga masunod na bulan o taon. Siniguro pa man kang NNIC sa publiko na maging marikas ang transition, as in mayong maging pagkabala sa operasyon kang airport. Pupunaw na kang Kamara ng Representante ngunyan na Lunes, September 16, ang debate sa plenaryo sa propestong 6.352 trillion pesos na budget para sa 2025. Ibinahagi ni Speaker Ferdinand Bartolomé na ang budget na aprobaran kang Kamara na sususog sa agenda for prosperity as in bagong Pilipinas programs ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagibang kang budget, sinabi ni Romantes na matatabangan ang mga parauma sin mga parasira tanganing maparakol ang sa ilang produksyon na madaraling bastanteng supply asin mapaba sa presyo ng pagkakan na papakinabangan ka mga Pilipino. Maparagos man subot ang pagtatagaman ng pundo sa infrastruktura sa edukasyon na importante para maging magayon ang futuro kan Pilipinas. Plano man kan Department of Justice, DOJ, naghibuon ng attached agency ang Witness Protection Program asin bakulang sarong programa kan departamento. Katuyong kani, maalok ang mga tao na nakatistigo may naaraman sa krimen na magtistigo sa korte o quasi-judicial body o sa mga investigating authority sa pagiban kang pagprotehir sa mga ini. Ipinahay kan DOJ na nahilin nila ang importansya kan WPP para man makamtan ng justisya asin sa investigasyon, asin man pananimbag sa mga responsable. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga barata dyan tungkol yan, barata pa magrari sa lado nasyonal. Nakabandera na ang alert level 2 sa Bulkan Canlaon hulipan sa aktibidad sagud kasugban Domingo. Pasado sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nakapag-rehistro din ng tracing volcanic earthquakes nagwang significant sulfur dioxide emission rate na nasa 10,880 tons kada aldaw sagud kan September 12 taon 2024. Nakakagwama ng volcanic plumes ang mientras nagpaparagos ang pagbaga kang bulkan. Liwat nagpapatalid ang pibok sa mga residentes na istriktong ipinagabawal ang paglawag sa laog kan 4 kilometros na permanent danger zone huliman sa phreatic eruption. Nagtaraman ng abiso para sa mga behikulo o mga sasakyang pang aire na iwasan munang maglupad harili sa bulkan. Pangapunang kang pibok sa mga residente na baging alerto asin
mapagmanman dapit sa sitwasyong kang bulkan. Ang bulkan kanlaon, manunuparan sa pagutalan kang Negros Occidental, asin man Negros Oriental, sa runang Visayas. Kakampi Network News. Kakampi. Oras ko mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pagkaaga, mapanagos po mga bareta sa Kakampi Network News. At yan, kita po panagos na ang tabayanan sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido, pati na po sa 91.9 BBS-FM Naga City. Asin man sa mga parantabi niya mo sa FB Live, Mauran, an sa tuyang amay na pagkaaga ngunyan, nilulipukan naglaog ng bagyo ang dating binabantayan ng low pressure area. Pura kayo, may sarupang low pressure area. Ang posibleng mabilog na makakagunang epekto sa satuyang nasyon. Babalik kami at yan sa iba pang mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:40 na po nin pag-aaga. Tubalas, labasan, kakampi mo, kakampi mo. Balik kita sa mga bareta ko niya, mga bareta pa sa lado nasyonal. Nagtatabang naman ang Philippine National Police sa paghahanap kinating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque para maiserbi ang arrest order kang House of Representatives. Sigun ki Congressman Dan Fernandez kang Santa Rosa City, co-chairman kang House Quad Committee, na ikipagtabangan na ang Kamara sa National Capital Region Police Office, patiraman sa Criminal Investigation and Detection Group para sa paglapag kay Roque. Ang Biyernes, inumanan ka mga otoridad ang law firm ni Roque sa Antel Corporation Center sa Makati City na kaning serbi ang arrest warrant alagad day kani o day inipig resibi kansayang staff asin bayo man sa lugar ang sinampit ng abogado. Si Roque na cite in contempt kang Kamara matapos day magatindir sa nakalis na pagdangog kang Quad Committee. Nagbatagas man si Roque na day isusubitir ang mga dokumento na kinabibilangan kan kopya kansayang mga statements of assets, liabilities, and network, usalin, record kan Biancam Holdings, na pagrugaring kan sa iyong pamilya, asin an mga patunay, na kambarkalan kan pagrugaring sa Parañaque City, na sinasabing pinagalian kan biglang pagdakula kan sa iyong yaman. Inalok man ni Quad Committee Overall Chairman Surigao del Norte, Congressman Robert Ace Barbers, ang publiko na magtabang sa paghahanap kay Roque na sinasabing may koneksyon sa illegal na Philippine offshore gaming operators. Pinaginutan ng Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Kasugma ang pagkalansar kang Revitalize Police sa Barangay Program duman sa Lapu-Lapu City. Inatindihan inikan na nasa 8,000 katao, kabali ang mga lokal na opisyal, organisasyon, mga tauhan kang pulisya, asin lima pang uniform personnel sa Central Visayas. Katayuan kang programang ini, magkasaro asin pakusugon ang relasyon o koordinasyon kang pulisya, security units sa barangay official sa simang nga komunidad sa enterong nasyon sa paglaban sa iligal na droga. Iglaw man pa makagibo ini nindakulang epekto sa paglaban sa mga krimen na may koneksyon sa droga asin sa pagtulod kang kultura kan seguridad kan komunidad. Sa sayang minsay, ikinukumpara pa kang PNP Chief ang buhay sa sarong pelikula na may bida asing kontrabida. Asin sayang tinawan doon na mentras nabubuhay pa subot siya may umun. Mentras nabubuhay pa may pag-asa. Dagdag pa gani, importanteng maaraman kan na manwaan kung ano ang sa inda mga ginigibo, kung ano ang kaipuang gibuhon para maiwasan ang droga o mapadalagan sa mga maindatang ibo. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, bareta pa sa lado nasyonal.
Inaaram ni Senador Risa Ontiveros kung nakahagad na subot na mananggad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quimiroy ning hospital arrest sa Davao City hulita igwain ning sarong amigo na maimpluwensya sa syudad. Sa sarumpayag, inapod ni Ontiveros na napaka-entitled ang kahagadan kang pastor asin dapat dahil subot ini tawanan ning special treatment. Istadon na yupot si Quimiroy sa pamilya Duterte sa Davao kung saan dahil parang nahaloy ibinagtak si dating Presidente Rodrigo Duterte bilang administrator ka mga pagrugaring kang KOJC. Mientras tanto, tinawandong ka senadora sa sayang pahayag na mayong diretsong magpili si Quimiroy kung saan siya ididitidir. Matandaan kan September 8 kan maristar ka mga otoridad si Quimiroy matapos ang lampas luwang sibanang paghahanap sa iya sa laog kang compound kang KOJC. Duman sa Manila, nagdesisyon si Manila Mayor Hani Lacuna na suspindiron muna ang klase sa General Vicente Lim Elementary School sa Tondo, Manila. Unya na Lunes, hindi kasulubang ka maiwasan na kasulong nagbungkara sa isang residential area sa Aroma Road 10, Tondo, Manila, na ikila-irido ka nasa 7 individual, asin ikinatumtum ka nasa 9 na residential building sa sinambit ng lugar. Siyon Lacuna, ginagamit sa presentera sambit ang eskwelahan bilang evacuation site ka mga pamilya na waran ng istaran, huliman sa nasambit ang kasulo, kaya dahil mo na pwedeng mag-kondusir ng klase ang mga estudyante. Nagdagpa kang alkalde, magkakagawa na sila ng make-up classes sa mga estudyante sa General Vicente Lim Elementary School bilang karibay kan aldaw kan suspensyon. Basado sa report ka Manila Bureau of Fire Protection, nagpura magbungkaras ang kasulo sa Building 27 sa Aroma Road, Tondo, alas 11:44 ng pagkaaga kasugmana ikilairido kam 7 persona. Subrikat sa Task Force Bravo ang kasulo bago dagos na iniklarang under control alas 6:20 pagkabanggi. Kabali sa napiktaran kang kasulo ang 5 o 9 na edifisyo. 5 ang natumtum, mientras ang 4 man partially na nagkagwa nin danyos. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito kanya matugang alas 5:46 ng pag-aaga. Epektibo kung nihilingon ngunyan ang bakuna laban sa African Swine Fever, sabi kan Department of Agriculture. Kung saan bantinidong buhay asin mamaskog ang mga urig na binakunahan kalagtarikon na Agosto. Ibinahayag ni DA Assistant Secretary asin spokesperson Arnel de Besa. 5 urig sana anagad huli sa pulmonary diseases na diskubri matapos ang pagkatao ni bakuna. Abuton sa 14 sa 30 aldaw bago mag-fully develop ang antibodies sa mga urig. Dahil pa nang nahaloy piglansar kan DA ang pinakaprimerong government control vaccination sa 41 mga matataba sin ASF negative na urig sa salit na urigan sa Batangas. Ang pambakuna papahiwason pa sa nagkatalang lugar sa Visayas asin Mindanao. Sabi ni Dimesa, binabaigutan man kang gobyerno na makompleto ang pagbakal kang 600,000 vaccine doses laban sa ESF sa masunod na bulan. Nagtagama naman ng gobyerno ng 300 billion pesos para sa pagbakal ka na sa 600,000 ESF vaccine doses na pig-develop kang Vietnam asing karagdagan na 50 million pesos para sa related inoculation cost. Mientras tanto, matugang, naghiwas pang kalamangan ni AXIS Party List Congressman Erwin Tulfo sa sayang mga kalaban sa babot na 2025 midterm elections. Sigun sa pinakauring survey na pinalawas kang market research firm na Tangery. Ang 2025 Tangery Senate Survey, na ginibo ka nagtarikod na September 9 sa 13, nagsasabi na nakakawa si Congressman Tulfo ng 58% kang voter preference o bas halangkaw sa sayang 56.29% na nakuha sa ginibong survey kan Tangery ka nagtarikod na Agosto. Sigun sa Tangery, nakakuha ang kongresista ng score na very high sa gabos na lugar sa Pilipinas, gabos na age groups, asing gabos na socio-economic classes. Nasa harayong ikalawang pwesto man si dating Presidente Rodrigo Duterte na may 49% kan Setyembre, luminangkawan sa bilang halis sa 49.83%.
Kalit talikod na Agosto. Nasa ikatulong pwesto man si Senadora Pia Cayetano na may 46.5. Mientras tantong si Senador Bongo ikapat, 44.5%. Si dating Senate President Vicente Tito Soto III nasa ikalawang pwesto, 44%. Ang tugang ba ni Congressman Tulfo na si Bintulfo nasa ikalawang na pwesto, 42.96% voter preference. Ikapitong pwesto si dating Senador Manny Pacquiao may 41.63%. Mientras tanto si Makati Mayor Abby Binay ikawalo may 36.91% na sinusundan ni DILG Secretary Benhur Abalos nasa ikasayam na pwesto na may 34%. Ikasampulo si Senador Lito Lapid, si Senador Francis Tolentino ika-11. Mientras tanto, biglang nagluwasman ang pangalan ni Sakip Patris Congressman Rolante Marcoleta na nasa Magic 12 na nakakuha ng 31%. Alas 5:50 ang oras siya tungkol niyan. Balikan tamang report magaling sa mga pagriba sa luwas. Kakampi Network News. Network News. 43 anyos na lalaki arestado sa drug bypass operation na piglansar sa Kamaligan, Camarines Sur. Report na yan halik kay Mike Gravito. Mike. Nada kapalagpas sa kamot kan mga autoridad dyan sa Manoan kan Kamaligan, Camarines Sur kan sarong 43 anyos na lalaki na pinagsasabing nagtutulod kan ipigpapangalad na bulong matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Kamaligan pasado alas 10:30 nin matanga kasubanggi duman sa Unto Rhea Village, Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur, kan Isagibo, kang Municipal Drug Enforcement, kan Kamaligan PNP, katabang ang mga tauhan kang Camarines Sur Maritime Police Station, First Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit kang Camarines Sur PPO sa pakikipag-ordinar sa PDEA Regional Office 5, Sagibo ang drug bypass kontra sa persona kan sarong alias Ton, residente kang naunambita ng barangay. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarempo nakabakal sa target nin sarong pidaso kan heat shield, transparent plastic sachet na may laman, white crystalline substance o pinagtutubudan shabu. Kana magkaribaya na kan kwarta maging kan items, dumana ini pinagdakop kan nakastandby ng mga autoridad sa pagrekesa sa lawas ni Ton sa atubangan kan mga mandatory witnesses na recover sa iyang posisyon ang duwang pidaso kan heat shield transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubo ng shabu asin ang sarong pidaso kang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Matapos ang markings as an inventory kan mga nabawing items ang nasambit na nga persona ang tulos pinagdara sa ipatura kan Kamaligan Municipal Police Station para sa formal na pagsasangat nin magkakanigong kaso. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Soltero na mabakal sa laman ng gasolina sa Gainsa na diskubring bayo rin ng buhay sa salog sa sinampit ng Banwaan. Paretang yan, haliki Mike Garcia. Kadanakan madukayan ng sarong 31 anyos na soltero kanini magpataw-pataw sa salog dyan sa Gainsa, Camarines Sur. Kasugma magalas 8 nin pagkaga kan ma-retrieve kang Coast Guard Kamsur ang bangkay. Nabistong si J. Mark Aquino kang Gainsa, Camarines Sur. Marumduman ka nagtulikod na Sabado kan nagpost ang pamilya kay ni na nawawara ang sinong partidaryo matapos na mabakal sa naning gasolina dyan sa Tampak, Kamaligan. Huring nahiling ang barutong nilonada na mayo ang persona alagad chinelas na sa nanatada. Grabe yung pagkamundok ang pamilya kan ma-verify na siya mananggat ang na-recover kang Coast Guard. Sulot ang itom na bado, dangan na-recognisar tama ng itsura kan si biktima. Nakabot naman ni sa karaman kang nagkukondisar naman ng investigasyon ang Gainsa Municipal Police Station kung igwaning foul play o aksidente sana ang nangyaring pagkalamos kan soldero. Dagdag na bereta sa lado lokal. Ito po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Network News. Sa Romana para muriwas ng illegal na droga sa Banwaan kang Balatan, Camarines Sur, arestado ka mga autoridad. Junel Cuba. Bagsak man sa kalabos ang sarong tulak ning droga dyan sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur kan ini anda madakot kan mga autoridad. Junel, sa kamalo, go ahead.
Bagsak sa kamot ken mga autoridad ang sarong drug pusher matapos na ini anda maarestar sa pinagibong drug bypass operation duban sa Banuan ken Balatan Camarines Sur. Ginibo anda drug bypass operation nga kana mga autoridad alas 10:15 kasubanggi sa barangay kanda Duranda Balatan na Camarines Sur. Sarong 36 anyos na pinagbistong si Chong anda Barangay Santo Domingo Nabuwa Camarines Sur iyo ana ipinasairarom sa sarong drug bypass operation kan mga autoridad. Sarong pulis nagsagin-sagin na po surveyor asin iyo man bakal nin sarong plastic sachet sa kantidad na 500 pesos asin digdi pagkatapos na magribayanin items pusasa na anasambit ng suspetsado kan mga pagiribang autoridad. Apat pang pidasong plastic sachet na may laog nin shabu na kulimbat kan mga miyembros kan da PNP na bawi man ang kantidad na 500 pesos na drug bypass money sa operasyon asin sarong cellphone na pagsasadiri kada sambit ng suspetsado. Ana mga ebidensya na kapot-kapot kan PNP yaon sa saindang hipatura mantang ana suspect na kakulungan niyan siya pinagpipreparan na sa ngatanin kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang 5 minutos antes magalas 6 ng pagkaaga. Iba pa mga balita ng Senado Nasyonal. Nakatalaang pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang siyam na mayor na propesto kang administrasyon kabalian value added tax on digital transaction, sabi ni Senate President Francis G. Escudero. Una maibugtak bilang leader kan Senado, sinabi ni Escudero, lampas sa 106 na bills ang aprobara na sa katulong pagbasa sa 26 digdi ang dagos ng naging lay. Inaksyonan man ka Senado ang 12 mayor na propesto kang administrasyon. Ang mga propesto naghahanap ng firma kang Presidente kang Pilipinas iyo ang VAT on digital transaction, the corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o create more asin pagkabienda sa rice tariffication law. Ang iba pang academic recovery o ang iba pa iyo ang Academic Recovery and Accessible Learning Program o ARAL ACT, Magna Carta of Filipino Seafarers, the Anti-Agricultural Smuggling, Economic Sabotage Act, the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, the Philippine Maritime Zones Act, asin ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Tulo sa mga propesto ang nakasalang sa Bicameral Conference Committee level asin sa Rodigdi nagahalat ning approval kan Kamara de Representantes. Tulo sa gudabatman na priority measures kang administrasyon ang nakatalaan ipasa kan Senado bago magpuko sa propestong 6.532 trillion pesos na national budget para sa sunod na taon 2025. Inalok ni Senador Alan Pinte Cayetano ang apat na hensya kang gobyerno na magtrabagan na mabusisi ang mga reclamation projects na posibleng baging kausa kan pagbahaka na may bagyo o makusog na pagpagunas ng uran. Sa pagsalang kan Department of Public Works sinawis ni pinabulit sa budget hearing kan Senado na atuyawan ang pawro trum pagbaha sa kadakong na lugar sa Pilipinas kabali na sa ibong kang ipinagmamalaking 5,500 flood control projects kang ahensya. Sinabi ni Cayetano na importante ang kumpiyansa ka mga nagkakapital sa nasyon asin habo maninda sa Senado na apurbaran, ibibitin, imbestigaran asin kakansilaron ang mga proyekto. Alagad parati subot na higing kahaputan kada may pagbahangon yan kung reclamation mananggad ang problema digdi. Gusto ni Cayetano na masiguro ang pinakatultol na engineering, environmental asin architectural urban planning asin maimplementar sa reclamation asin makagibo sa laman ini na pagtatrabangan o mangyari ni sa pagtatrabangan kan Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, DPWH, Department of Science and Technology, pati naman Department of Information and Communications Technology.
Nakipag-meeting na ang Department of Education sa kay private sector stakeholders para hagadon ang suporta kamay sa paghanda para sa Program for International Student Assessment o PESA sa 2025. Sa sarong pahayag, sinabi kan DepEd na ginibo kani ang 2024 Stakeholders Forum sa Central Office kang ahensya. Kalagtero ka na simana na pinangilutan ni Assistant Secretary for Curriculum and Teaching Janel Datukan para sa komprehensibong preparasyon para pakusugon ang mga partukluasan ng estudyante para sa PESA. Pigiras pa ni Datukan ang mga impormasyon maparipit sa PISA na ipinapautog kang Organization for Economic Cooperation and Development. Katuyang kan examination na mabusisi ang kalidad kang education system kan sarong nasyon susug sa global standards. Ipigpisindarman kang opisyal ang mga plano as an aktibidad bilang preparasyon sa PESA 2025. Sa mga ultimong balita niya tungkol dyan sa Radyo Nasyonal, nag-aapilar si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay dating Senador Pampilo P. Lacson na ibulgar ang pangaran kan subot amigo niyang Filipino-Chinese trader na dinulok asin pig-alok ni dismiss sa Banban Mayor Alice Goning 1 billion pesos para idulok siya sa First Family. Sabi ni Estrada, dapat dahil na maghurulaan kung isay ang sinasabing amigo ni dating Senador Lacson asin ibulgar na sana para sa paghahanap ng katotohanan. Alagad sa pagtubo ni Estrada, kung igwa talagang 1 billion pesos siguro, kaya niyang bakalon ang gabos na gusto niyang suhulan, alagad marumarom subot, may matugot na magresibi kang siring na kadakulang kantidad duli sa makaduday ni. Mientras tanto, posible man napayat o salit sa naman na kantidad para kiguong 1 billion pesos huli sa nakula kang negosyo kani. Patandaan, kinumpirmar ni Presidential Anti-Organized Crime Commission, Joseph Gilbert Cruz, na igwang na nagpahaging o naghinghing sa saya para tabangan siguro. Inako maligros, may mga nagdulok, asin nagpasaring saya, natabangan siguro asin nakakamundo subot kani ang iba amigo na pa. Alagad, panguarog kang kaso ni dating Senador Pampilo P. Lacson, Filipino-Chinese trader, ang inalukan nin warta. Nagkukurusin ng kunyan ng investigasyon ang Department of Education. May koneksyon sa ginibong pagkuyog asim pamumugog ang mga estudyante sa Sadang Paratokdo sa Ilocos Norte kanagtarikon na Biyernes na nag-viral ang video sa social media. Uri kani, turos binatigos kan Teachers Dignity Coalition ang insidente ng pangungulog asim pamumugog kanagkabang estudyante sa sarong high school teacher sa sinambit ng probinsya. Sigon ki TDC Chairman Benjo Basas, nagakamundo na maaraman asin mahiling ang pangungulog ka nagkaparang estudyante sa sadang teacher na naka-uniforme asin na kinayang dalanon ang video. Sabi ni Basas, dawarangan ni bako pamalinaw ang bilog na detalles asin sitwasyon may koneksyon sa insidente. Kaya dapat tigilin ang posibilidad na may paninimbago ng mga estudyanteng imbolto. Ano man ang sadang rason sa ginibong aksyon. Siguro sa iya, malinaw sa video na tinuyo ka mga estudyante na kulugan ang teacher. Ulit na kadakol ang nakikiulay ang sinagukuraw na punduho na ang pambububog. Kadakol ng kaso ning kawaran respeto asin naging pisikal na pag-atake sa mga teachers po na ipautob ang mga patakaran na arukan DepEd CPP asin Anti-Child Abuse Law o Republic Act 7610. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ang oras ng unyang mga tugang, 2 minutos na po, magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Maparagos po mga bareta sa Kakampi Network News. At yan sa kadawang parte ka mga bareta, ang tabianan po mga bareta ang iatod ka sa ito mga Kakamping Radyo. Hali dyan sa Ringkunada, sa payakan WEBFM Kamsur. Mga bareta hali naman sa partido, sa payakan KM Kakampi Partido. As in mga bareta ang tinipon man kan BBS-FM. Aliman yan, digdi sa Siyudad Ganaga. Digdi lang yan sa mga baretang amin na sinunaan tabayaran. Ngunyan pong adaw na Lunes. 16 kan September taon 2024. Babalik kami at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Sa pampubliko asin pribadong eskwelahan na unyang pungal daw sa enterong probinsya kan Camarines Sur. Yan huli kang paragos na matian na minsan makusog na bagunas ding uran, darakang southwest monsoon,
kung saan nagkapera mga munisipyo sa probinsya nakabati ngunyan nin paglangkaw ning tubig baha darapukan unpa kasugmang bagunas o kasubangging bagunas ning uran. Inibasado man sa pinakauring forecast ng Pag-asa panagos mga kabati nin makusog na uran ang probinsya kan Camarines Sur ngunyan na aldaw. Kakampi Network News. Kakampi Network News. O yan naman, nagparawas na nga ni Memo, makomentaryo pa sa iba dyan. Sa mga bareta, hari ko dyan sa mga pagriba sa luwas. O mga kakamping radyo, ito dyan mga bareta, ang tinipon kan DWEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Makibaran naman sa mga bareta si Benny Dicena. Benny! DWEB-FM Network News. Abalos yun, sa detalyas kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Tulong gayong kwerpo de polisiya digdi sa Rinconada ang pinagbisita kasudma kaan pamayor kan Camarines Sur Police Provincial Office, partikularmente si Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur. Alas 12:20 nin pagkauto kasudma. Enot na pinagbisita ni Olalia ang Bula Municipal Police Station na kung saan ini nagsagibo ng pagbisita sa estasyon asin nag-inspection kan nasabi ng kwerpo de polisiya na kung saan pinagaling kani ang security preparedness ang pag-comply sa mga direktiba gikan sa headquarters asin ang sinasabing overall cleanliness asin orderliness. Alas 12:45 nin pagkahapon o pagkauto sunod man na pinagbisita ng Olalia ang Nava Municipal Police Station kung saan pinag-testing kani ang pagiging alertado kan mga personels ng Nava Municipal Police Station sa ginubuan ng inspection visitation asin pinaghiling man kani ang pag-implementar kan kwerpo de polisiya kan Nava MPS, partikularmente ang napuna QSL on Quality Service Lane asin ang kalinigan kan kapalibutan kan nasabi ng kwerpo de polisiya. Ang huring pinagbisita ka sa Udma na kwerpo de polisiya di sa Rinconada, iyo man ang Bao Municipal Police Station na kung saan pinagsiguro kani ang pagiging orderliness asin ang pag-comple kan PNP's Quality Service Lane Program na pinapasunod kan liderato kan Philippine National Police. Network News. Agdag na bareta sa lado lokal. Yaon sa linya sa Erwin Del Castillo. Inhuli talabulabong bagunas kang uran sa Rinconada, mga nagkakapirang barangay sa Banwaan ni Nabwa under monitoring pa poon pa ka nakaaging weekend. Sigun sa pamayo kang MDR Nabwa, Daryl Bulawan, dosing barangay ang mga naapektuhan kan labilabing pag-uuran na hatod kang Typhoon Bibingka na nagpaksog palalo kang habagat kaya naging mauran nin nagkakapirang aldaw sa Rinconada. Alagad sigun sa pamayo kang MDR Nabwa, anas man madali ang pag-subside kan tubig baha sa mga barangay na naitala nasaro sa mga naapektuhan nin tubig baha. Hasto sa ngunyan, yaon pananggad ang pag-andam kan lokal na gobyerno kan Banwaan ni Nabwa, lalo na ang MDR ng Nabwa, nin huli tayaon pa ang mga pag-uuran hatod kang habagat, lalo na sa mga taga Rinconada na ang Rinconada saro sa naapektuhan pagtuyong mauran ang panahon urog na kan tubig baha. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEB-FM Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, naging mood and academic na ang ipinagpaluwas na memorandum kasudma pa ni Mayor Fersen Bulan kan lokal na gobyerno kan Banwaan na laban kung saan inisusugo sa pagsuspender kan klase sa gabos mga eskwela na apektado pa kan tubig baha sa mga barangay digdi sa Banwaan na Nabwa. Magigiramduman unya na amin na pagkaga mismo na si Governor Luigi Villaferte ang nagpaluwas. Kana sabi ng direktiba na kung saan ang gabos na klase sa pampubliko at sa pribadong eskwelahan sa gabos na level ang pinagsuspender na efektibo ngunya na aga. Kasunod kaya ang alkalde kan Banwaan na Nabwa naging alerto partikularmente sa pagpadara ng memorandum sa mga district supervisors, mga school heads sa pampubliko at sa pribadong eskwelahan digdi sa Banwaan na Nabwa na kung saan tinatawang kuta na kaninin discretion ang nasabi ng mga pamilya mga eskwelahan na i-canceler ang mga klase sa mga eskwelahan na padagos affected o apektado ka na baha
para ini pagsiguro kan kamugtakan kan mga estudyante sa nasabing lugar asin ini sigon kay simbulan ang mayor na prioridad kan sayang lokal na gobyerno para maibitaran ang anuman na malain na insidente para sa mga kakian ang pagsabat sa mga kahilangan asin iba pang risko na darakan panago sa pagba sa nagkaprang mga eskwelahan digdi sa Banwa na naba sigon kay mayor sa simbulan kutana ang sayang direktiba na ipinals kasudma immediate asin stricto ang implementasyon alagad ininaging moot and academic na matapos nga na magpalawasan ng opisyal na anunsyo si Governor Luigi Villaferte na minasuspender kan klase sa gabos na level sa mga pampubliko sa pribadong eskwelahan ngunya na aldaw digdi sa satuya sa probinsya nin Camarines Sur. DWEFF Punada Kampino Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny, ka mga bareta halid sa Ringkunada area. 17 minutos magalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Pagkali naman sa Ringkunada, isunod niya mga bareta ang tinipon kan KM Kakampi naman dyan sa partido. Barato naman si Frank Sotero o si Rene Oreliosa, partido, go ahead. Kakampi Partido Network News. Mabalos yun si Nilo Tabi ni John Uya mga bareta. Partido, go ahead. Uya mga bareta, gikan igdi sa Kakampi Partido. Siring kan na mga nakaaging taon na sinsiring ban kan na piglalauman liwatin tirong pinanteroson ni mga diboto ni Ilang Piña Francia asin ni Divino Rostro ang gilibong fluvial asin ban maritime procession sa amay na selebrasyon Campiña Francia Fiesta sa Barangay Sabang sa Banwanin San Jose Camarines Sur kan nakaaging Sabado September 14, 2024 gikan sa mga pagkarain na iba sa ibapan na pagkarain sa naupan sa mga partido ang mga diboto na kung sain na dahil managing ulang ang pagbagunas ng Quran, darakan raot pin panahon, asin naging makulor ang sinabitang selebrasyon. Liwat man ay pigya selebrara sa matuninong, tranquilo sin solemne ang okasyon, kung sain mayo man yung mga nagpapasaraway ng mga burat ng buyador o bagaman mga diboto pon sa pagprosesyon, kali sa St. Padre Pio Paris kan Barangay Sabang, sa Kudnamay sa kay sa bangka para man sa fluvial asin maritime procession. Yan, tras tanto antes man ang sinabitang prosesyon, nagkaigwa mo na ni na banal na bisa sa sinabitang simbahan na pigpanginutan ni Father Wilfred Almuneda at Vicar General. Mantak pagtapos man kay maritime asin fluvial procession kung sa hindi piglibot sa kadagatan na sakot ang mga coastal na barangay Kambanuanin San Jose Camarines Sur, ang mga imae, nagkondusir pa man ni banal na bisa sa landing sa Dulo Court kung sa ipigpanginutan man mismo ni Arsobispo Rix Andrew Alarcon, Arsobispo Cañcaceres. Mientras tanto, ang sinabit ng selebrasyon, ang dakulang ipigpasalaot lang kay mga diboto ni Ineng Piña Francia at si Man Divino Rostro. Purugdaan mga diboto na dahil man nakakasungko dyan sa Ciudad Dinaga sa kabahing na selebrasyon. Anaga uhuli, digdi nakakapag-debosyon at nakakapag-celebrar ng sinda, Campiña Francia Fiesta. Kakampi Partido Network News. Mientras tanto, barita sa pag-iriba, ugikan sa pag-iriba sa luwas, Barangay Tanod First Responder in Action Skills Competition, gilipo sa Barangay Balaton, sa Banwanin, Lagunay, Camarines Sur, naging matayumpo. Kakampi Radyo Patrol Live Report. Sa report, ni Dads Prado. Naging matayumpuan ginibong Barangay Tanod First Responder Skills Competition, kanakalis na September 13, taon na 2024 sa Barangay Balaton, Lagunay, Camarines Sur. Naging signifikante yan pati kan Lagunay Municipal Police Station sa tanan na selebrasyon kan North Piña Francia Regatta kung saan ang mga personalis kay na human mantinil ka na paserben tangani nga masiguro ang kapakanan asin maging salbado ang mga devotos asin mga partisipante sa nambit ng aktibidad. Sindaman ang nagkakondusir kan pinakainot na Barangay Tanod First Responder in Action Skills Competition sa Barangay Balaton sa tabang asin suporta kan lokal na gobyerno kan Banawaan na Lagunay, Camarines Sur. Ang sabing kompetisyon na pinagpartisiparan kan mga Barangay Tanod ali sa maniba-ibang barangay sa North Coastal sa lugar kan sinambit ng Banawaan kung saan sa nang ipinahiling ang sa nang kaaraman asin kakayahan sa pagpupusas ang pag-implementar kan warrantless arrest asin na bilang iyuman ang enot na minaresponde sa lugar kang krimen. Ang aktibidad na may objeto na mas pang mapamaray ang sa ang kaaraman asin kakayahan asin mapapusog ang kumpiyansa kan mga barangay Tanod sa North Coastal area kan Lagunoy sa pagresponde
sa anumang sitwasyon sa indang mga lugar. Minhuli kay ni ang PNP Lagunoy nagpasalamat sa indang matibay o kaya pusog na suporta sa advokasya kan PNP kontra sa illegal na droga, terorismo asin na kriminalidad. Para sa Kakampi mo Network News, Dads Prado, Kakampi mo. Kakampi mo Partido Network News. Mientras tanto, sa Sarok Pambareta sa lado lokal, sarong lalaki ang arestado man kan PNP sa Banwaan ni Tigang Camarines Sur, kundi man sa illegal possession of firearms and ammunition, taptiraman grave threats. Mga alas sa 1:40 mag-ubagahon, kaya nakaagi September 15, 2024, sa sarong sumbong na resibikan Tigang PNP gikan sa sarong biktima na pinagbisto sa may edad sa 25 anyo sa soltero sa Presidente kan diversion road sa barangay Gubat, Tigang Camarines Sur. Kaya ba may kagrugaring kan Ristobar na big bites na makukuha sa Pililin Street sa barangay Poblacion, Tigang Camarines Sur na may subot sarong lalaki na bigla na sarang nag-abot litrit ang sarong kalibre 45 atin bigla subot na pinagpadapaan biktima atin bigla kumaan pa na babadulin ni silingan sa ibang nakahiling. Ang nahiling man ini kan ang pangyari kan ibang mga ayaw duman asin na intirong nagkatarakot man ang iba pang mga customer sa pagka-receive kang impormasyon tulos ang sagibuning follow-up operation o pursuit operation ano operatiba kan tigaon na PNP sa panginut ni Police Captain Monica San Juan, officer in charge na nagresulta kan pagka-aresto kan sarong suspitado na pinagbistong si alias Unyo na may edad 38 anyos sa soltero man as presidente kan sitio Laboy-Laboy sa barangay Gubat, Tigang Camarines Sur. Nakuha sa sinambitang sa suspitado ang sarong improvised na kalibre 45 mga bala asin na tulos man ining pigparan o tulos man na ipigparan sa suspitado ang sa iyang karapatan na pantawa sin man ng pagkakaresto asin sa ngunyan sa presente nasa kustudiya kan na PNP Tigaon para man sampahanin magkakanigong kaso. Kakampi mo Partido Network News. Iyan tabi yun ang katereponente mga bareta gikan igdi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News sa pangalan ni Kakampi Frank Sotero. Ako man si Loriana Maraynaga. Kakampi Network News. Salamat sa imong Loriana haligan sa KM Kakampi Partido sa inyong mga bareta. Alas 6:23, isunod na mga bareta tinipunman kan BBS FM sa Naga City. Barang tanuban si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi Kakambing Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kumpirmar kan lokal gobyerno kanda o LGU kanda Banwaan kanda Ocampo Camarines Sur na madaliu na maraya ang tabang na itinataw ni Gobernador Luigi Villafuerte na pigahagad kana LGU asinman kan barangay naguuran ang mga proyekto sa Sendang Banwaan sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte kung sa iyo mismo ang nagtataw kaniya gabus na mga barangay sa Ocampo asinda iyanda pinapatindugan kan mga cover court mga farm to market road asinman na anlitis iyo ang propose kan na probinsya nagibo na tourist race area ada dairy farm dyan sa barangay kan Santa Cruz na madaranin dakulang tabang sa pag-angat kan ekonomiya kan Banwaan kan Ocampo Camarines Sur. Uya si Noel Soriano ang municipal administrator kan Ocampo Camarines Sur. Suporta hali sa baba kung ano po itong hahagadon sa taas. Yaon po tulos ang suporta kang mga taga-barangay. Madalion po na maray. Lalo na po ngunyan, ano man ang hinahagad niya kay Gobernador, automatic po itinataw po kang sa toyang mahal na Gobernador. Dakol po, si mga ang inot po dyan nakalinyada si mga covered court kada barangay, nagkapira na po yan na inaprobaran kang sa toyang mahal na Gobernador. Igwa din po kita ng mga farm to market road na darakang probinsya. Then lastly po itong pinagpo-propose kang probinsya na gibuhon na tourist area ito pong sa toyang dairy farm baga pa sa barangay Santa Cruz na pinagmamanage po yan kang provincial government. So pag iyan po na-realize na maging tourist rest area, so dakulaon pong katabangan iyan pag-abot sa ekonomiya kang Samoya po Banwaan. Mientras tanto, uli kanda paglago kan ekonomiya, kada asinman income kan Banwaan kan Ocampo Camarines Sur, pigpaplano ng unyan kan na LGU o lokal na gobyerno kan Banwaan kan Ocampo, nahagado na sa VLGF na maideklara na sinda bilang second class municipality. Sa ngunyan kaya, ang Banwaan kan Ocampo Camarines Sur, nagdadanay sa irarom na third class municipality sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Uya si Noel Soriano, ang municipal
Municipal Administrator kan Ocampo. Sa presente po, nasa third class municipality pa kami, pero kung sususugon kunta na si income, si local income, pwede na pong magsakat na second class. Nakaplano na po, sir, nakaplano na po. Nakalinyado na po yan sa mga plano na hagadon pa na sa BLGF na maging second class municipality po ang Samuyang Banwaan. Si Noel Soriano, ang Municipal Administrator kan Ocampo, Camarines Sur. Mientras tanto, sarong bypass operation ang pinagkibukan mga miyembros kan Philippine National Police diyan sa Banuan kan Magaraw, Camarines Sur, nagresulta kan na pagkakadakop kan sarong 35 anyos na pusyera and suspect pinagpasairarom sa drug bypass operation alas 3:12 nin pagkahapon kan na sudma sa Sunado sa Barangay San Francisco, Magaraw, Camarines Sur. Pinagbistong si Joey alias Joey, 35 anyos, asinda sarong miyembro kan pulis ang nagsairarom kan na pusher buyer, asinda digdi pig bakalan ang suspect sa kantidad na 500 pesos sa paaginin sarong plastic sachet nin shabu sa pagrerebayan kan na kwarta, digdi na ramalan ang suspect asin sa pagrekisa sa sayang lawas. 8 pang dagdag na small size sa plastic sachet ang na-recover sa nasambit ng suspetsado. Ang mga ebidensya na kaput-kaput kan da PNP asin iyan ilalatag ang magkakadigong kaso laban sa suspect sa pagbalga sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Seguridad sa pluvial procession prepararan ng unyan. Boyet Padere sa detalye. Prepararan na tulos kan Public Safety Office urog na kan Incident Management Team Operation Center ang mangyayaring Peña Francia Pluvial Procession nagigibon September 21, 2024 aldawning Sabado na aatenderan kan Haralangkaw na opisyal kan Simbahang Katolika na papanginutan kan Archbishop of Cáceres. Sigon kay Rini Gumba, Executive Director kan Public Safety Office, sila bikaining nakaredy na ang buong team nila. May mga kaipuan pa rin na pakarayon asin idugang ang mga solusyon kan mga kaibahan na nasa security cluster para masiguro na maging generally peaceful ang pluvial procession. Sa kabilugan kan nangyaring translation procession, sinabi ni Gumba na naging matrangkilo. Apira kan nakakaperang mga burat asin nagliga, kabali na sarong boyador na nalamos dyan sa Panganiban Bridge. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta, bagyong Perdi asin pinakusog na habagat nagpauran sa Bicol Region 20,000 na mga pamilya apektado. Daryl Banya sa detalye. Sigun sa ipinaluwas na report kan Office of the Civil Defense digdi sa Bicol, maabot sa 10,337 mga pamilya o kabaing kan 81,705 individual sa Kabikulan na napektado ka na matian na dagos-dagos sa mga pag-uran dara ka nag-aging tropical cyclone Ferdy asin pinakusog na habagat. Gikan sa sinambit ng numero, 8 pamilya ang hali sa Nabwa, Camarines Sur ang kinakaipuan i-evacuar nin huli man sa raot panahon. Maabot man sa 75 barangay ang binaha, gikan sa 11 banwaan sa probinsya nin Camarines Norte, Camarines Sur asin man sa Sorsogon. 52 sa mga barangay ang lubog paman giraray sa Baas sa Sangunyan. Nagkansilar man kan anom na biyahe sa aeropuerto digdi sa Bicol. Mientras tanto nagpaabot naman ng tabang ang DSWD Bicol sa mga pamilyang apektado ka nagapadagos na raot panahon. May kabilugan na 3,055,120 pesos na kantidad kan family food packs asin man non-food relief items anay panauna kan ahensya sa mga apektadong pamilya. Padagos man ang pagpaluwas nin mga abiso kan na pag-asa katakod sa kamagtakan nin panahon mantang ang gabos pinapagirumdum na magibunin mga lakdang sa paglikay kontra sa epekto na may koneksyon sa mga peligro arog kan pagtiris nin daga asin man ang biglaan na pagbaha. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Warehouse kan na big sa laog kan syudad Kinaga nasulo sarong empleyado irido. Boss O Kaisminda sa detalye. Report an intero nagkasreport an mga tauhan kan Bureau of Fire Protection igdi sa siyudad ni Naga kan bigla na lang mag-apo sa inda na nagkakaigwani na pagkasulo igdi sa barangay San Felipe, Naga City. Alas 9:29 pagkaaga kasugma kan mangyari an kasulo sa compound mismo, partikular na an budiga an warehouse sa kan big sa nayaon diyan sa Sonado sa partikan na barangay San Felipe, Naga City na kung saan asikon sa report sarong empleyado kay o panadiro kan nasambitan ng kumpanya na biniso sa pangarang si Paul Erickson de la Carmen o de la Sermin Sabusab, 21 anyos, service crew, residente kan Urban por Barangay Pakul, Naga City, an nasubsuban na kaparte subot kan na pagkurab. Base naman sa report, an bakery area kana sambitan ng budiga, an bigla na lang sabot na nagkaraba kan ini malingawan an day nakasaradong LPG na sinasabing iyuan na pinagpunan kan pagkurab kan nasambitan ng establishmento. Tulos man na manapundo ana sambitan ng kasulo, alagad ana sambitan ng empleyado an nalapnos an partikan takyag kay ni kabalinaman an sa iyang lalawgon na nagresulta tanganing iniarga panidilagan diyan sa Naga City General Hospital sa pagrespondikan Bureau of Fire Protection siringman kan substation number 3 sa saindang pinaga sa sararong investigasyon nagluluwas na napabayaan na host kan LPG ang naging kausa ka na sampitan ng kasulo. Dahil pa man na madeterminaran kung piraan danyos na sa nasampitan ng kasulo. Para sa Kakampi Network News, Crismenda Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping John and mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, sa mga bareta hali dyan sa BBS FM. Alas 6:33 na mga tugang at yan, antabayaran po ang mga ultimong bareta didiyan sa ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas, lapas, Kakampi mo. 28 ng pag-aaga. Paligid na sa mga bareta ngunyan. Ninuli sa Paragos ang pagdakol ka mga gahapot dapit sa suspensyon ka na klase ngunyan aldaw darakan kondisyon kang panahon na otro niya to nagparwas na po ng memorandum si Governor Luigi Villaferte para sa kapos ng mga mayors, mga LDRRMC chairpersons, barangay captains, mga BDRRMC chairpersons, mga pamayo ng eskwelahan, kampang publiko sa pribadong eskwelahan na suspendido ang klase ngunyan aldaw Lunes, September 16. Yan taraman kan Paragos na matian na minsan makusog na bakunas ning uran na drakang southwest monsoon kung saan nakapira mga munisipyo na sa lawag kang probinsya ang nakamati nin paglangkokan na tubig baha darakan na tipo na tubig gikan sa magdang blag na pagbagunas ni na uran. Matandaan sa pinakuring weather forecast kang pag-asa, bigilauman ng migraray ang Paragos na pagbagunas ning uran sa bilog na aldaw ngunyan darakang southwest monsoon. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya ngunyan, pinapa-explicar ngunyan ni City Director Police Colonel Erwin Rebellion na mga pulis na nakadeploy
sa porsyon kan Pangariban Bridge o Pangariban Drive kung paano nakalusot ang sarong insidente na nagkausa na tangani may sarong buyador ang binuwi ni buhay matapos na surugan na ini banugon kang kapuan niya mga buyadores sagud na mahulog sa sadog. Makangalas kaya kung tano mayo lamang dawa sarong pulis ang nagsaway sa nangyayaring suruntukan kung saan ang biktima pigsusurugan kang 4 persona nanas mga buyadores. Matandaan alas 3:35 nin pagkahapon kan nagtalikod na Biyernes kasabay kan traslasyon prosesyon kan ma-recover ang bangkay kan biktima sabay kan mga miyembro kang Philippine Coast Guard natulos mampigdara sa Bicol Medical Center alagad idineklarang dead on arrival. Mientras tanto sa katakod na bareta mga tugang nagtutukduan man ngunyan ang duwang istasyon kan PNP Naga kung isay ang nakasakop kan lugar kung saan nalamos o nahulog sa salog ang biktimang binaranog. Matandaan, bago magbalyo ng tulay sa Pangariban, inisakop kan Station 1. Asin sa balyo, pasiring duman sa Partikang Konsepsyon, sakop na kan Station 2. Sukulon na sana kung saan si pinakaharaning kuyan, porsyon kan salog sa duwang istasyon. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, ang probinsya kan Camarines Sur matugang ang ikadwa sa lokal na gobyerno sa enterong Pilipinas na iguang pinakarakulang ingreso talikod na 2023. Sabi ni Congressman Elry Villaferte, inibasado man sa Bureau of Local Government Finance, Memorandum Circular Number 017-202. Sabi ni Congressman Villaferte, dating gobernador as presenting representante kan ikadawang distrito kan Camarines Sur. Ini ang edot na pagkakataon na kalaog ang Kamsur sa top 10 basado sa datos kan BLGF unkan 2018. Ang BLGF sarong attached agency kan Department of Finance na nagatabang takaning magdakula ang ingreso ka mga lokal na gobyerno basado sa Memorandum Circular 017-202. Ang top LGU revenue earners kan 2023 iyon Negros Occidental, ikadawang Camarines Sur, North Cotabato, Nueva Vizcaya, Misamis Occidental, Zambales, Palawan, Nueva Ecija, Sorsogon, asin Davao Oriental. Sinabi ni Congressman Elney na nakatabang sa pagdakula kang ganansya kada probinsya ang Information Technology Park asin ang bagong coconut processing plant kabali na ang educational institution asin medical facilities kani. Ang probinsya pinapamayon ngunya ni Governor Luigi Villaferte. Sigun pa sa kongresista ang CSTIF ang enot na IT Park sa Bicol na iniklara kan Philippine Export Zone Authority o BESA bilang sarong Special Economic Zone sa rarom ka Presidential Proclamation Number 850 na ipinalawas kalendarikod na Mayo taon 2005. Sinabi pa ni Congressman El Rey na ang 230 million pesos na Coconut Processing and Marketing Center sa Barangay San Jose sa Manoang Campili, Camarines Sur ang pinunduhan kang Philippine Coconut Authority kabali sa mga lugar na binisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang liwat na magpasiring sa probinsya ka nagtalikod na Marso ngunya na taon. Ang Camarines Sur iguang 46 na universidad na singkuleyo saro sa pinakadakol na bilang kang higher educational institution sa sarong probinsya, sabi pa kang kongresista. Pigtutulog ba ni Congressman El Rey ang pagbubugtak ni mga free trade zone sa Camarines Sur tanganing mas nakulpang negosyante ang magkapital ni negosyo. Ultimong bareta niya ito kunyan sa lado lokal, pig-orgulyo ni Governor Luigi Villaferte ang pagkakapili kang probinsya kan Camarines Sur na bugtakaning pinakadakulang solar plant o solar power plant kan Nexip Rats. Ini namubugtak niya sa Banawangang Calabanga, Camarines Sur. Kabirugan $17 milyon ang investment na pigabugtak sa Banawangang Calabanga, Camarines Sur na sigurado makreal ning dakul na trabaho sa probinsya asing ingreso at tangani maparangkaw ang ekonomiya. Sa sarong okasyon na ginimo sa solar power plant site sa Banawangang Calabanga, yaman ang presensya kan mga taga-Department of Energy, Calabanga Renewable Energy, asin mismong ang Chief Executive Officer kang Nexip Watts. Uyang parte kan nga pahayag uminsay ni Governor Luigi Villaferte dapit sa sinambit ng solar power plant. But more importantly, I would
would like to thank them for the considerable, significant contribution that they have embarked here in the province of Camarines Sur. There are 81 provinces in the Philippines, in our beloved country, but they have chosen, Nexefrach and Calabanga Renewable Energy has chosen Camarines Sur to be the pioneer site for their largest and primary solar project here in the country and in the Bicol region. I was talking to Mr. Cyril and Mr. Punit a while ago that the total investment here in Camarines Sur, here in Calabanga, reaches beyond $70 million. That is no joke. But what is great is that they consider the locality, the communities of Camarines Sur. While it is easy to hire from Manila, while it is easy to hire from other municipalities and other provinces, they prioritize to hire locally. That mostly, I was talking to Mr. Nico when he was here maybe a few months ago for the invitation, that they even prioritize to share the workload between male and women. Hindi lang po taga-Camsur. They prioritize an equality in gender as well. And I think that is something considerable. But beyond the improvement, beyond the investment here in Camarines Sur, it is an incredible feat to see what they have done in such a short amount of time. There are many energy companies that have come to me in my office and presented to me multiple projects. But it is something different to be able to see it here today in our eyes that it is actually built in a span of only 18 months. I think that is a testament to the capability, but also to the passion of Nexefrach and Calabanga Renewable Energy to invest here in the province of Camarines Sur. Parte yan ng mga payag ni Governor Luigi Villafuerte sa sinambit ng solar power plant dyan po sa Banwaan kang Calabanga, Camarines Sur. Balita na sa ruwas ng Pilipinas ngunyan, salbado si dating US President Donald Trump matapos ang pagputok ng baril sa sayang kinakamugtakan. Sigun ki Trump campaign spokesman Stephen Chong, mayong anuman na sinapo ang dating presidente asin salbado pati ang mga pagriba niya. Nagkakawat ang dating presidente sa Trump International Golf Course sa West Palm Beach kan mangyari nasa biting insidente. Huli sa pangyari, isinarado ng mga otoridad ang lugar asin temporaryong ipinundo ang karawat. Nagkukurusin naman ng investigasyon ng mga otoridad sa sinambit ng pangyayari. Ultimo natong bareta ng mga tugang aplit girari sa kamugtakang kamparahon na dagos ng daging low pressure area sa ruwas kang Philippine Area of Responsibility ang binabantayan na raot ng panahon na iniguang international name na Pulasan. Uri na silipan sa distansyang 2,075 kilometers sa sumangan kang Eastern Visayas. Naradarang kusog na duros na 65 kilometers per hour at silang sa Incastres 80 kilometers per hour nag-aabantes sa norteng sulnupan sa rikas na 20 kilometros kada oras. Huli kini, ang dakunang partikan na Luzon, asin Visayas, makakamati ni padagos na bagunas tinguran, naraman kan southwest monsoon. Ini ang Kakampi Network News. Yan po mga baretang salunang tabayanan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Lunes 16 Sebyembre taon 2024. Mga baretang salunang tabayanan live sa 99.9 WEBFM Camsur sa Rinconada, sa 99.3 KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pagkarang po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News sa alipanig sa studio kan Kakampi Camsur online sa Naga City kay barang ko si Ken Palma sa Nado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mapalos na marika sa lupakan tabay sa kung sa baso niya itong pagkatuni mga bareta on air online. Digdilan yan sa Kakampi Network News. KM Kakampi. Kamsu. BBS